So, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Tunay na magandang gabi. Today is January 15, 2025. January 15, 2025 is Wednesday, araw po ng Miyerkules ngayon. Magandang araw. Magandang panahon. Medyo malamig. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos katulad ng dati. Inaanyayahan ko po kayo na kayo'y muling makiisa sa akin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralang Ebanghelyo, salita ng Diyos ngayong gabi, ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan sa oras ng misa, sa Liturgy of the Word. Pero ganun nga po, bago tayo magsimula, tayo na muna'y manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa ating pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, yun po. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin bago tayo magsimula ng ating pag-aaral. So, mag-aaral na po tayo, simulan na po tayo, share screen po ako para ipakita sa inyo ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Muli, siya ay hango sa aklat ni San Marcos, Kabanata 1, mga talata 29 hanggang 30. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan nito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naganda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga
at nagpalayas sa mga demonyo ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. Stop share na po ako. So, iyon po. Iyon po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Kitang-kita natin ang kaabalahan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ginagawa ni Jesus, turo dito, turo doon, pagpapagaling dito, pagpapagaling doon, kahit anong karamdaman, pagpapalayas ng demonyo dito, pagpapalayas ng demonyo doon. So, bising-busy si Jesus, abalang-abala siya. So, bakit siya kaya ginagawa yung mga bagay na yun, no? Paano niya nagagawa ang mga bagay na yon? Napakadami nun, napakadami nun. Sobrang dami nun. So, yung tanong na yan, balikan natin yan mamaya. Balikan natin yan mamaya. Sa buhay, mahalaga na mayroon kang sinusundang pinuno. Mahalaga na mayroon kang sinusundang gabay. Hindi dapat ariin ng tao ang sarili niya lang na buhay. Siya'y may pananagutan sa iba. Okay? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Sabi nga nung awit. Mahalaga nga na mayroon kang sinusundang pinuno at itong tayong mga tao, hindi dapat ariin lang natin ang sarili nating buhay. Okay? Again, mayroon tayong pananagutan sa isa't isa. Hindi dapat na tayo mga tao, tayo lang masusunod sa lahat ng bagay tungkol sa ating buhay. Kahit sabihin pang, sarili ko namang buhay yun ah. So, ano pong ibig kong sabihin? Ano pong ibig kong sabihin? Ganito po yun. Ganito ko po yun sasagutin. Kapag Kristiyano ka, alam mo na talaga ang ibig kong sabihin. Marami tayong itinatakwil bilang Kristiyano kahit gusto man natin sa ating sarili, masarap sa pakiramdam, itatakwil pa rin natin yon dahil mayroon tayong pinaka-pinuno, meron tayong gabay, or more so, tinatawag nating Panginoon, Master, a Master. Mahalaga na meron kang Panginoon, mahalaga na meron kang Master, mahalaga na meron kang gabay, meron kang pinuno. Nung bata pa tayo, ang naging mga una nating pinuno't gabay ay ang ating mga magulang, di po ba? Batas ang salita ng ating mga magulang na pilit nating sinusunod dahil mahal natin ang ating mga magulang at natin sila. Iginagalang natin sila. Kahit marami silang pagkukulang, kahit marami silang kahinaan, hindi natin yon isinasambulat. Okay? Hindi natin yon sinasambulat. Lalo na sa publiko. So, sa makabagong salita't panahon, ng tawag doon, iminamarites. Hindi natin iminamarites ang kahinaan, ang kakulangan, ang mga kasalanan ng ating mga magulang. Kung iginagalang nga natin talaga ang ating mga magulang, hindi nga talaga natin gagawin yun. Yung mga bagay na yun para sa ating mga magulang bilang sagisag ng pagmamahal at paggalang natin sa kanila. Sila ay mga tao rin na may mga kahinaan. Kung paano tayo'y mga tao rin na may mga kahinaan at kasalanan. Common ang kasalanan sa bawat isa. Again, walang tao makapagsasabing siya'y walang kasalanan. At ang magsasabing siya'y walang kasalanan, okay, o hindi siya nagkakasala, again, wala sa kanya ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nakakakilala pa tayo ng mga taong sa huli, pinipili nating maging gabay. Parang pinuno sa buhay, maliban sa Diyos, maliban sa Panginoon. Ang Panginoon kasi, Diyos siya di ba? Diyos siya. At dahil Diyos siya, perpekto siya.
At dahil perpekto siya at tayo'y hindi perpekto, mahirap talagang sundin ang kanyang perpektong kabanalan. Kahit sinasabi niyang magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, anong nangyari? Dahil nahihirapan tayong makasunod sa banal na Diyos at siya'y mapamarisan, nagsusumikap pa rin tayo. So, bukod doon, naghahanap tayo ng mga taong katulad din natin. Katulad din natin na may mga kahinaan, katulad din natin na may kakulangan, katulad din natin na may mga kasalanan. Bakit? Kasi mas madali tayong makarelate sa kanila. Okay? Mas madali tayong makarelate sa kanila. Mas madali nating makita ang sarili natin sa kanila sa kabila ng kanilang mga kahinaan at kasalanan. Tayo rin kasi makasalanan. So nakikita natin na i-relate natin ang buhay natin sa kanila. Yun bang, yun bang tao sa tao ang pananaw? Okay? Tao sa tao ang pananaw. Subalit itong mga taong ito, sa kabila nga ng kanilang mga nasabi ko na, sa kabila ng kanilang mga kahinaan, sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, sa kabila ng mga kanilang mga kasalanan, may mga katangian tayo sa kanila na nakita para ituring natin silang gabay o pinuno. Okay? Itinuturing natin pa rin silang gabay o pinuno. Nakikipaglaban din sila sa kanilang mga sariling kahinaan at kasalanan kung paano nakikipaglaban din tayo sa ating mga sariling kahinaan at kasalanan. So, ibig ko pang sabihin, hindi nila kailangan maging matalino, hindi nila kailangan maging malakas, hindi nila kailangan maging makapangyarihan para sundan natin sila o pamarisan. Okay? So, yan ay usapin ng requirements or qualifications sa leader. Kung tatanungin niyo, Sir Pascual, ano po ang mga qualifications mo na hinahanap sa isang tao para ituring siyang leader? Simple lang po ang magiging sagot ko. Una, katapatan. Pangalawa, mabuting kalooban. At ikatlo, pinakaimportante sa lahat, may pusong susunod. May pusong susunod sa mga banal na diwa at kalooban ng Diyos sa Kanya. So tatlo yon: fidelity or faithfulness, goodwill, mabuting kalooban, and most importantly, obedience to the divine will. Obedience to the divine will. Mukhang simple nga, di ba? Pero hindi ganun yun kasimple nga po. Mula kasi dyan, sa tatlong yan, sa tingin ko sa akin uusbong dyan para sa akin, uusbong ng iba pang magandang katangian upang tanawin na itong taong to ay magiging isang mabuting leader. So kung tapat ka, if you are faithful, honest ka, di ka magnanakaw, magiging totoo ka at magpapakatotoo ka. Kalawa, kung mabuti ang iyong kalooban, mapayapa ka. Ikaw ay instrumento ng kapayapaan. Hindi ka instrumento ng masamang kalooban. Hindi ka instrumento ng mga kaguluhan. Hindi ka instrumento ng mga pagpatay. Mabuting kalooban. Mabuting kalooban. Ibig sabihin, lagi kang magnanais na ikabubuti ng ibang tao. At yung ikatlo na sinabi ko ng pinaka-importante sa lahat, if you are obedient to the divine will. If you are obedient to the divine will, kung ikaw ay masunurin sa banal na kalooban ng Diyos, it will sum up all that is needed. Okay? Ito-total niya, isusuma niya total ang lahat ng kailangan. It will sum up all that is needed. Okay? Yun ang pinaka-importante sa lahat.
may pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Ngayon, may ipapakita po ako sa inyong tatlong larawan. Tatlong larawan ng tatlong tao. Hindi ko sila kadugo o literal na bahagi ng pamilya ko, ha. So, ibig sabihin, hindi sila kamag-anak. Hindi sila kapatid, hindi sila tiyuhin, hindi sila tiyahin, hindi sila mga pinsanes. Pero itong tatlong taong ito, may malaking bahagi sa aking pagkatao. Tinuturing ko silang the significant persons in my life. Significant persons. Okay? Importante yon, makita natin, no? Yun nga yun, makakita, mahalagang makakita ng isang leader, pinuno o gabay. Nagiging significant people, significant persons in our life. Tinuturing ko silang pinuno ko sila. Okay? Pinuno ko sila. Leader ko sila. Gabay ko sila. Oh. Pinili ko silang maging ganun sa akin. Pinili ko silang maging ganun sa akin. I chose them. I chose them. Ginagalang ko silang lubos. At kapag mahal mo o ginagalang ang isang tao, iniingatan mo sila kahit mga larawan lang nila. May mga photo album tayo, may mga naka-display sa mga picture frames ng kanilang mga larawan. May mga litrato nila tayo sa ating mga wallet, sa ating mga bag. Walang taong talagang nagmamahal sa ibang tao, pero subalit ikinahihiya naman sila kahit sa larawan lang, ha. So, proud tayo sa kanila. Proud tayo sa kanila. Ipinagmamalaki natin sila. Huwag tayong magpaka-ipokrito, magpakatotoo tayo. Subukan mong punitin, subukan mong duraan ang larawan ng mga magulang ko, ng mga mahal ko sa buhay. Mag-aaway tayo for sure. Mag-aaway tayo for sure. At yan kung minsan nang hindi nakikita ng ibang tao. Okay? So ipapakita ko na po yung mga larawan. Narito po yung mga larawan. Share screen po ako. Wait lang po. Wait lang po. Share screen po ako. Okay. Ito po yung tatlong larawan. 1, 2, 3. Tatlong larawan. Okay. Puntahan natin tong unang larawan. Kilala niyo po ba yan? Isa siyang banal. Isa siyang santo. Si Saint John Bosco. Si Saint John Bosco. Pinuno ko po yan. Okay. Sinasabi ko sa inyo, pinuno ko po yan. Leader ko po yan. Tinuturing ko pong leader yan. Tinuturing ko pong gabay ang buhay niya. Number 2, ito naman po. Okay? Ito naman po. Sino naman yan? Yan naman po ay isa pa ring banal. Okay? Si Saint Camillus de Lelis. Pinangalan ko nga sa kanya yung bunso kong anak at kaisa-isang anak na lalaki. Si Camilo. Okay? Si Camilo Aaron. Parang junior ko na rin. Okay? Mula sa pangalan ko, Aaron. Tapos kinuha ko yung unang pangalan, Camilo. Camillus. Okay? So, pangatlo, eto po. Kilala niyo po ba yan? Kilala niyo po ba yan? Yan naman si Saint Arnold Jansen. Okay? Si Saint Arnold Jansen. Actually, solemnity po ni Saint Arnold Jansen ngayon, January 15, in honor of his 116th death anniversary. Tandaan po natin yung mga mukha na yan. Don Bosco, Saint John Don Bosco, Saint Camillus de Lelis, at si Saint Arnold Jansen. Stop share na po ako. Okay. Yan yung tatlong tao. Huwag natin pag-usapan si Saint John Bosco for the meantime. Huwag din natin pag-usapan si Saint Camillus de Lelis. Bakit sila mga pinili ko maging pinuno sa buhay? Bakit sila mga pinili ko maging gabay sa buhay? Bakit sila mga naging
significant person sa buhay ko. Pag-usapan po natin yung pangatlo, si Saint Arnold Janssen. Pag-usapan po natin yung pangatlo, si Saint Arnold Janssen. Again, araw po ngayon ng pag-alaala sa 116 na araw ng kanyang kamatayan. 116th death anniversary solemnity of Saint Arnold Janssen. Huwag natin pag-usapan for the meantime si Saint John Bosco at si Saint Camillus de Lelis. Pag-usapan natin dahil solemnity niya ngayon si Saint Arnold Janssen. Sino si Saint Arnold Janssen? Again, isa siyang santo sa Katoliko nating simbahan. Siya ay isang Aleman, isang German priest, isa siyang guro, at siya yung nagtatag ng Society of the Divine Word or the SBD, Societas Divini Verbi, Society of the Divine Word, noong 1875. Kilala ang SBD bilang ding the Divine Word Missionaries. So sila yung mga misyonero ng salita ng Diyos. Divine Word Missionaries. Itong reliyosong kongregasyon na ito ay nakapokus siya, nakasentro siya again sa mga gawaing misyonero. At unang-una, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Okay. Spreading the gospel in various parts of the world. So dahil leader ko nga siya, ini-emulate ko siya. That is why sa kahit maliit kong paraan, I am doing what he did. Okay, I am doing what he did in his life to spread the gospel of Christ. Okay, saan man makarating. So pag okay, kaya pala ganun si Sir Pascual. So yun po. So bukod doon na siyang nagtatag ng Divine Word Missionaries or the Society of the Divine Word, naging katulong din siya na maging tagapagtayo at magtatag ng dalawa pang relihiyosong samahan o religious congregation. Yung dalawa pang ito ay kababaihan naman, mga kababaihan. Yung Missionary Sisters, Servants of the Holy Spirit. Okay, Missionary Sisters, Servants of the Holy Spirit. Kilala bilang SSPS na naitatag noong 1889. 1889. Di pa tayo pinapanganak niyan. Ito namang Missionary Sisters, Servants of the Holy Spirit, dedicated naman sila again sa missionary work also. But most of it sa educational work. Sa pagtuturo, sa edukasyon. Yan ang kanilang mission, educational work. And also, again, of course, spreading the gospel of Christ. Okay? So, katulad ng founder na si Saint Arnold Janssen. And then, yung pangalawa na sa religious congregation na itinayo ni Saint Arnold Janssen bukod sa SBD, Society of the Divine Word, ay yung Sisters Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration. Tawag naman SSP, SAP. Ito naman ay noong 1896. Ang focus naman nila ay pagdarasal at pagsamba sa Diyos. Prayer and adoration to God. So, andun sila sa Holy Sacrament, adoring the Lord, in the sacraments, so the bread and wine, yun po. So, yan si Saint Arnold Janssen. Again, isa siyang Aleman, a German priest.
Siyang nagtatag ng Society of the Divine Word noong 1875 pa po. Kilala bilang the Divine Word Missionaries. Nakapokus sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Tumulong din siya upang itatag ang dalawa pang religious congregation, the Missionary Sisters, Servants of the Holy Spirit, na ang misyon, palaganapin din ng Ebanghelyo at pagtuturo, educational work. Tapos, Sister Servants of the Holy Spirit, pananalangin at pagsamba sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Sa sakramento, especially the sacrament of the Holy Eucharist, banal na dugo't katawan ni Kristo sa anyong tinapay at alak. So yan po. So ngayon, Saint Arnold Jansen ay naging santo no October 5, 2003 lang po ni Pope John Paul II dahil sa kanyang malaking contribution sa missionary work ng simbahan. Ano missionary work ng simbahan? Yun, charity and evangelization. Pinagdiriwang ang kanyang feast day is celebrated today, January 15, every January 15 of the year. So ngayon, what is the most common among the three persons? What is the most common among these three saints? The most common to me is the obedience to God's divine will in their life. Nakita nila ang kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay at sila'y sumunod. They found joy in serving the Lord. Nakakita sila ng malaking katuwaan at kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Sa akin, to me, that is the most important. Okay? That is the most important kumpara sa faithfulness and goodwill. Of course, importante nga talaga yung faithfulness and goodwill. Pero again, ang pinakamataas talaga yung nasunod nila. Nakita nila ang kalooban ng Diyos para sa buhay nila at sinunod nila. Ganito din yon. Finally, what I am saying is this. Find what is the will of God for you in your life. Hanapin mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. At kapag nakita mo na yon, once you found it, never lose sight of it. Huwag mong papakawalan. Kapag nakita mo na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, huwag mong papakawalan. Never lose sight of it. Ang gagawin mo, make it your pearl of great price. Diba? Sa Biblia, meron yun. Yung tao, nakahukay ng malaking kayamanan. Itinago niya muli. Umalis siya. Binenta niya lahat ng meron siya. Binalikan niya yung lupa kung saan nakita niya yung malaking kayamanan. Binili niya yon para makuha yung kayamanang yun. The pearl of great price. Again, hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At kapag nakita na natin yun, huwag natin yung papakawalan. Never lose sight of it. Make it your pearl of great price. Balik sa simula sa Ebanghelyo. Balik doon sa tanong ko. Bakit nagagawa ni Jesus o bakit ginagawa ni Jesus yung mga bagay na yun? At paano niya nagagawa ang mga bagay na yun? Simple lang. Nakakita siya ng kagalakan doon sa kanyang ginagawa. Alam natin na mahal ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama at sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos Ama sa kanyang buhay, gano'n man ito naging kahirap. Sabi niya, Panginoon, nakita niya ang daranasan niyang paghihirap. Nagluha siya at pinawisan ng dugo doon sa agony in the garden. Pero ang sabi niya, Ama,
Huwag kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Kahit nakita niya yung maramit malaking hirap na daranasin niya. So yun po, sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos Ama. Tayo din, hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At kapag nakita na natin yun, huwag natin papakawalan. Yun ay ating magiging malaking kayamanan, the pearl of great price. Find what is the will of God for you in your life. Once you found it, never lose sight of it. Make it your pearl of great price. Diyan po natin tatapusin. Masyado nang naging mahaba, subalit sa tingin ko naman, masyado na naging mahaba. Subalit sa tingin ko naman ay naging makabuluhan. Sana muli makapag-iwan ako sa inyo ng mapagninilayan pa, ng mas malalim pa. Going to the deep, going to the deep, mas malalim pa. Nakapag-iwan ako sa inyo ng mapag-iisipan at mas higit pang mapagninilayan, mas malalim pang mapagninilayan. Magandang gabi po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi at hanggang sa muli po. Dito na po natin tatapusin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam.